Hack Story presents. Ipinapangako ko! Maghihiganti ako sa babaeng yun! Maghihiganti ako sa babaeng sumira sa mukha ko! Cynthia, I'm so sorry this happened to you. Pamela, isinusumpa ako! Ako mismo ang sisira sa mukha ng babaeng yun! Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa pagsira niya sa buhay ko! Hindi lang niya sinira ang mukha ko! Inagaw niya pa ang asawa ko! Nakatingin siya sa salamin sa loob ng kwarto ng kaibigang si Pamela. Ang kanyang mukha kasi ay sinabuyan ng asido ng bagong asawa ng kanyang dating asawa. Kaya ngayon, ang kanyang buong mukha ay nasunog at halos hindi na siya makilala dahil sa tindi ng pinsalang natamo ng kanyang balat. Kanina lamang ay nalaman ni Cynthia na ikakasal na pala ang asawang si Richard sa babaeng sumaboy ng asido sa mukha niya. Doble-doble ang pasakit na nararamdaman niya. 1 taon na magmula nang masira ang mukha ni Cynthia at magmula noon hindi na siya nagpakita kay Richard dahil natatakot siyang iwan siya ng asawa kapag nalaman nitong ganito na ang kanyang itsura. Ang hindi matanggap ni Cynthia ay ganoon na lamang kabilis siyang ipinagpalit ng asawa. Ngunit kung minsan, iniisip ni Cynthia na kasalanan din niya kung bakit hiniwalayan siya ni Richard. Ito nga ay dahil hindi siya nagpakita rito at hindi niya sinabi ang tunay niyang kalagayan. Sabihin man niya kay Richard na ang bago nitong asawa ang gumawa nito sa kanyang mukha ay wala naman siyang ebidensya. Ayaw ni Cynthia na isipin ni Richard na sinisiraan lamang niya ang bago nitong asawa upang maghiwalay ang mga ito. Kaya naisip ni Cynthia na kaysa sabihin niya ang totoo, aagawin na lang niya pabalik si Richard at gagawin sa babae kung anong ginawa nito sa mukha niya. Hinding-hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nakakamit ang hustisyang matagal niya nang inaasam-asam. Cynthia, mahal mo pa rin ba talaga si Richard kahit mayroon na siyang iba? Aaminin ko, Pamela. Mahal ko pa rin si Richard. At kukunin ko siya pabalik mula sa babaeng yun. Kasalanan ko kung bakit niya ako hiniwalayan. Inuunahan ako ng takot na baka husgahan niya ako at hiwalayan. Ayokong makita niya ako sa ganitong mukha. Kaya siguro naghanap siya ng iba. Ikaw ang bahala, Cynthia. Basta kung ano man ang desisyon mo sa buhay, nandito lang ako bilang kaibigan mo at palagi kitang susuportahan. Kinuha ni Cynthia ang litrato niya sa bedside table. 4 silang magkakaibigan doon at siyang pinakamaganda sa kanila. Siya ang pinakaiingkitan ng kanyang mga kaibigan dahil sa taglay niyang kagandahan. Muling napaiyak si Cynthia habang pinagmamasdan ang dating mukha. Labis-labis siyang nanghihinayang na ang biyayang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon ay wala na sa kanya ngayon. Cynthia, tinawagan ko ng kaibigan kong plastic surgeon. Sinabi niyang titingnan niya ang kondisyon mo bukas. Baka raw madaan pa sa pagpaparitoke ang mukha mo at baka may balik pa yun sa dati. Hindi na kailangan, Pamela. Gusto ko ng panibagong mukha ngayon. Gusto ko nang kalimutan ang dati kong mukha. Gusto mo nang kalimutan ang dati mong itsura? Oo. At gusto ko na rin kalimutan ang dating Cynthia. Kailangan ko magbalat kayo para makapaghiganti ako sa babaeng yun. Sobrang nalulungkot si Pamela na ang dating palangiting kaibigan at ang kaibigang puro busilak ang nasa loob ng puso ay ngayon tanging masidhing galit na lamang ang nararamdaman para sa iisang tao. Ayaw nang makita ni Pamela na nagkakaganito si Cynthia. Ngunit hindi niya naman ito masisi sapagkat itinulak siya ng babaeng yun na maging ganito. Kinabukasan, nagbihis si Cynthia. Nagsuot siya ng face mask at hijab upang takpan ang kanyang mukha. Gayunman, may parte pa rin ng mukha niya ang nakikita. Lalo na ang mga mata niya na sa kabutihang palad na hindi naapektuhan ng asido. Nang bumaba sila ni Pamela mula sa kotse at naglakad sila patungo sa office ng kaibigan ni Pamela na isang surgeon, Mabilis na tinangay ng hangin ang suot niyang hijab
kaya bahagyang nakita ang mukha niya, ngunit kaagad niya din itong tinakpan. May napadaang magnanay sa labas ng office. Mama, may pangit po oh. Nakakadiri yung muka. Pinalo ng nanay ang bata sa bibig. Ano ka ba? Huwag kang bastos. Tumingin ang nanay ng bata kay Cynthia. Miss, pasensya ka na sa anak ko ha? Pilit nang umiti na lamang si Cynthia. Si Pamela naman ay naawa. Matapos ay ipinagpatuloy na rin nila ang pagpasok sa loob ng establishmento. Pagkapasok sa establishmento ay pinagtitinginan kaagad ng mga tao si Cynthia. Pilit mang itinatago ni Cynthia ang kanyang muka ay nakikita pa rin ang kanyang kulupot na noo. Nilapitan siya ng isang matandang babae. Ito ang kaibigan ni Pamela na si Doc Elise. Oh, Pamela, dumating na pala kayo. Siya na ba yung friend mo na need ng help ko? Oo, Elise. Siya si Cynthia. I see. Pumasok na kayo sa loob ng opisina ko. Pumasok sila sa loob ng opisina. Pinagmasdan ni Doc Elise ang mukha ni Cynthia at sinuri kung kaya pa ba itong pagandahin. Matapos ang ilang minutong obserbasyon, nakapag-conclude na rin ito. I would say pwede pang mapaganda ang itsura ninyo, ma'am. Magiging mahal nga lamang ito dahil sobrang tindi ng pinsala ng mukha ninyo. Yung paningin niyo po, okay naman po ba? Hindi naman po ba naapektuhan ng asidong isinaboy sa mukha ninyo? Ayos naman po ang paningin ko, ma'am. Sa awa po ng Panginoon. Good to hear that. Magsasagawa tayo ng marami pang test. Then kapag okay na ang lahat, I'll let you know kung magkano ang magiging bills ng surgery overall. Sige po, ma'am. Wala po akong problema sa pera ngayon. Please, Doc, make me as beautiful as I was before. Kung mangangailangan ito ng kalahating milyon, ayos lang po. Basta maging maganda lang ulit ako. I promise, mapapaganda ulit kita, ma'am. Nagsagawa nga ng test at bumalik pa sina Cynthia at Pamela sa mga sumunod na araw para sa iba pang test. Isang araw, habang nakasakay sila sa kotse ni Pamela at naipit sa traffic, nakita nilang lumabas ng isang supermarket sina Richard at ang bago nitong asawa. Tumingin si Pamela kay Cynthia. Okay ka lang? Nakatingin lamang si Cynthia kay Richard at sa bago nitong asawa. Makikita ang saya sa mukha ng dalawa habang naglalakad patungo sa kotse ng mga ito na nakapark sa parking area. I'm not okay, Pamela. Ang makita ang asawa mong masaya sa ibang babae, sobrang sakit nun. Parang tinudurog ang puso ko sa sobrang sakit. Pero kailangan ko yung tiisin. Matatapos din ang paghihirap ko to. At lalong matatapos din ang kasiyahan ng babaeng yun. Makikita ang galit sa mga mata ni Cynthia habang nakapako ang tingin sa bagong asawa ng dating asawa. Nang sumunod na buwan ay ready na ang appointment para sa surgery ni Cynthia. Habang nasa loob siya ng kwarto ng bahay ni Pamela, nakatingin siya sa harap ng salamin. Ito na ang huling araw na makikita niya ang kasalukuyan niyang mukha. Cynthia, handa ka na ba for your surgery? Yes, Pamela. Matagal na akong handa. I'll pray for you na sana magiging safe ang operation. Thank you, Pamela. Thank you dahil hindi mo ako iniwan. Hindi kita iiwan dahil kaibigan kita. Matapos ay nagtungo na sila sa ospital at doon ay inoperahan na siya. Nagtagal ng 8 oras ang surgery. Wala siyang malay sa loob ng 8 oras na yun at wala rin siyang malay sa loob ng ilan pang oras. Sa labas ng operating room, nagdarasal si Pamela na sana'y magandang kalabasan ng surgery. Sa ganda ng surgery nakasalalay kung manunumbalik pa ba ang kumpiyansa ng kaibigan niya sa sarili. 10 araw ang lumipas ay pwede nang tanggalin ang benda sa mukha ni Cynthia. Pagtanggal sa benda ay namangha si Cynthia at Pamela dahil sa kagandahan ng kanyang bagong mukha. Hinawakan ni Cynthia ang kanyang pisngi. Hindi siya makapaniwala na ganito kaganda ang kinalabasan ng pagkakaritoke sa kanya. Sobrang natural ng pagkakaritoke sa mukha niya. Pamela, totoo ba to?
Hindi naman ako nananaginip lang, hindi ba? Cynthia, hindi ka lang nananaginip. Totoong totoo. Sobrang ganda mo. Dito na tuluyang naniwala si Cynthia na totoo nga ang bagong mukha niya. Napangiti siya sa tuwa, ngunit kasabay naman noon ay tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata dahil sa sobrang saya. Cynthia, natupad mo na rin sa wakas ang matagal mo nang pinapangarap. Matapos yakapin si Cynthia, hinawakan ni Pamela ang kamay ng kaibigang doktor. Elise, thank you so much for doing this to her. Walang anuman. I'm glad na nagustuhan ninyo ang bagong mukha ninyo, Miss Cynthia. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Sinabi sa kanya ng doktor na kung ano ang mga bagay na hindi pwedeng gawin o kainin sa loob ng 2 buwan. Sinunod naman ito ni Cynthia. 1 taon nang lumipas, sa wakas ay tuluyan ang naghilom ang mga sugat sa mukha ni Cynthia na dulot ng surgery. Ngayon ay fully recovered na ang kanyang mukha. Sobrang saya ni Cynthia. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Ngayon ay pwede niya nang simulan ang kanyang plano na bawiin ang dating asawa at paghigantihan ang bagong asawa ni Richard. Isang araw, tinawagan niya si Richard. Hello? Hello, Richard? Kamusta, Cynthia? I hope you're fine after a year na hindi ka nagparamdam sa akin. You must be so happy with whoever you are with right now. Richard, sinabi ko naman sa'yo, wala akong ibang lalaki. Kung wala kang ibang lalaki, bakit hindi ka man lang umuwi rito? Ayoko nang pag-usapan pa ang tungkol dyan. Maraming beses na natin pinagtatalunan ang tungkol dyan. Bakit ka ba napatawag? Masaya na ako sa bago kong asawa ngayon. Gusto lang kitang kumustahin. Kapag babalik ako sa'yo, tatanggapin mo pa rin ba ako? Doon ko sasabihin sa'yo ang lahat. Ano? Cynthia, nasisiraan ka na ba ng bait? After 2 years, seryoso ka ba? Kung kailan maayos na ang buhay ko sa bago kong asawa. Paano kapag sinabi ko ang babaeng yan ang dahilan kung bakit ako umalis? Ano? Ano bang sinasabi mo? Linawin mo nga yung sinasabi mo. Pinatay ni Cynthia ang kanyang tawag. Gusto niyang pag-iisipan mabuti ni Richard ang sinasabi niya. Tinawagan pa siya ng maraming beses ni Richard, ngunit hindi niya na ito sinagot pa. Isang araw, kumakain ng agahan si Richard kasama ang asawang si Nadine. Nakasuot si Richard ng puting polo, Amerikana at may necktie pa. Papasok na kasi siya sa trabaho niya bilang manager ng isang kumpanya. Si Nadine naman ay nagtatrabaho bilang isang model sa isang agency. Marami na siyang mga proyekto mula sa iba't ibang sikat na mga produkto. Lumalabas din siya kung minsan sa mga commercial sa TV. Napansin ni Nadine na tila ba may bumabagabag kay Richard kung kaya't naintrega siya. Honey, may problema ba? Parang kanina ka pa kasi ganyan. Tumawag sa akin si Cynthia kahapon. Nagkulat at nagtaka si Nadine. Ano raw ang sabi niya? Tumingin ng masuspetsa si Richard kay Nadine. Sinabi niya sa akin, may kinalaman ka raw kung bakit siya umalis at iniwan ako. May katotohanan ba yun? Makikita ang gulat at takot sa mga mata ni Nadine. Pansin niyo ni Richard, pilit na ngumiti si Nadine upang itago ang takot na nararamdaman niya. Ano ka ba? Ano naman ang kinalaman ko sa asawa mo? Ni minsan nga hindi ko nakita ng personal yung asawa mo. Nakita ko lang isa sa mga pictures mo sa bahay. Pilit mang itago ni Nadine ang takot ay halatang halata pa rin ito ni Richard. Kaya naman labis na napaisip si Richard kung nagsasabi nga ba ng katotohanan si Cynthia. Ang ipinagtataka lamang ni Richard kung totoo nga may kinalaman si Nadine sa pag-alis ni Cynthia. Bakit hindi ito ipinaliwanag ni Cynthia sa kanya? Bakit tila binibitin siya nito sa impormasyon na napaka-importante? Honey, siguro gusto niyo makipagbalikan sa'yo ng asawa mo. Kaya sinisiraan niya ako. Baka kung sino man ang kabit niya, baka naghiwalay na sila.
Siguro nga. Honey, mahal mo pa ba si Cynthia? Hindi ka agad nakasagot si Richard dahil ang sagot doon ay oo. Ang totoo, kaya naging mabilis ang relasyon ni Nadine dahil gusto niyang pagsilosin si Cynthia. Gusto niyang pagsisihan ni Cynthia ang pag-alis nito sa bahay nang walang paalam. Nasaktan si Nadine dahil sa hindi pagsagot ni Richard. Silence means yes. So mahal mo pa rin pala siya. So bakit mo pa ako pinakasalan kung ganun? Tumingin si Richard sa kanyang relo. Mukhang malilate na ako. Nadine, salamat sa breakfast. Aalis na ako. Mag-iingat ka lang sa gig mo mamaya, okay? At saka umalis si Richard. Naiwan si Nadine sa loob ng kusina nang may galit sa mga mata. Nakakuyom ang kanyang mga kamao at matapos hinampas niya ang mesa. Lumabas ang ugat sa kanyang mga mata. Matapos ang 1 taon nilang kasal ni Richard ay ni minsan hindi niya naramdaman na naging genuine ang pagmamahal ni Richard para sa kanya. Pakiramdam niya, ginagamit lang siya ni Richard upang pagsilosin si Cynthia. Cynthia, nasan ka na ba? Bakit hindi ka magpakita kay Richard para makita niyang pangit mong mukha? Magpakita ka na sa kanya para pandirihang ka niya at makalimutan ka na. Bandang 10:00 ng umaga, umalis na rin siya sakay ng kanyang kotse at nagtungo sa isang project na gagawin niya dapat ngayon. Ngunit pagdating niya roon ay nagulat siya nang sabihin ng assistant doon ang isang bagay. Miss Nadine, hindi mo ba natanggap yung message ko sa'yo? Message? Tungkol saan? Kinancel na ng producer ang contract niya sa'yo dahil palagi ka raw nalilate sa mga shootings. At saka, nakahanap na daw sila ng pamalit mo ng model. Lubhang nabigla si Nadine. Malaki kasi ang offer sa kanya ng kumpanya at isa itong malaking kawalan para sa kanya. Teka, bakit napakabiglaan naman ito? Sorry po Miss Nadine, hindi ko na po yan masasagot. Kasi kahit ako nabigla rin eh. Pero yun kasi yung utos ng producer, so wala rin ako magagawa. At sino naman ang ipapalit nila sa akin? Si Pia? Si Hart? Kung papalitan nila ako, dapat yung masikat sa akin. Dahil malaking insulto sa akin kapag kung sino-sino lang ang ipinalit sa akin. Actually, Miss Nadine, ang ipapalit mo sa'yo ay isang newbie lamang sa larangan ng modeling. Tila dobling insulto ang naramdaman ni Nadine. What do you mean, newbie? Ayun siya oh. Siya po si Miss Cynthia. Tiningnan ni Nadine ang babaeng tinutukoy ng assistant. Noong una ay nangilabot pa siya nang marinig ang pangalang Cynthia. Ngunit nang makita niyang ibang tao pala ito, ay nakahinga siya ng maluwag. Gayunman, sinamaan niya ng tingin si Cynthia. Aminado nga siyang maganda nga ang babaeng ito. Siyang ipapalit sa akin ng producer. Ang huyo na yan? Ipagpapalit niya sa isang kilalang model? Ang isang huyo? I can't believe this. May galit sa tingin ni Nadine para kay Cynthia. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng galit para sa isang tao matapos ang 1 taon. Ang unay kay Cynthia na dating asawa ni Richard at ngayon naman sa isang babaeng Cynthia rin ang pangalan. Kinausap ni Nadine ang producer ng ginagawa nilang project at doon ay naglabas ng sama ng loob niya sa pagkakatanggal sa kanya sa proyekto. Ipinaliwanag naman ng producer ang dahilan ng pagkakatanggal niya. Sa huli, wala rin siyang ibang nagawa kung hindi umalis na lamang sa set. Matalim pa ang tingin niya kay Cynthia bago siya umalis at nagkatitigan pa sila ni Cynthia. Galit na galit siyang umuwi sa kanilang bahay na mag-asawa. Samantala, ang Cynthia na pumalit kay Nadine ay walang iba kung hindi ang parehong Cynthia na minsang sinabuyan ni Nadine ng asido noon. Ginamit ng kaibigang si Pamela ang kanyang koneksyon upang mapalitan ni Cynthia ang proyekto ni Nadine. Nang matapos ang shooting ng proyekto, umalis na rin si Cynthia sa bahay ng kaibigan. Kumusta ang shooting mo, Cynthia? Okay naman, Pamela. Kitang-kita ko
Ang galit sa mga mata ni Nadine kanina. Parang gusto niya akong sabuyan ulit ng asido. Hindi naman ba siya nakatunog na ikaw yan? I don't think so. Sa laki ng binago ng mukha ko, walang sino man ang mag-iisip na ako si Cynthia Manalo. Gusto mo ba talagang iki pa rin ang pangalang Cynthia? Oo, dahil gusto kong matrauma siya sa pangalang yun. Hindi pa rito nagtatapos ang plano ko. No problem. I'm always here. By the way, next week may nakuha siyang bagong project sa kaibigan kong director. Kahapon lang siya nakuhang model ng product. Kaya siguradong tuwang-tuwa siya ngayon. Sinabihan ko ng kaibigan ko na i-cancel ang contract sa mismong araw ng shooting para mas masakit yun para kay Nadine. Ngumiti sa tuwa si Cynthia. Labis siyang nasabik na dumating na ang araw na yun. Isang linggong lumipas at nagpunta si Nadine sa set ng bagong project niya. Ngunit nawindang siya sa sinabi ng direktor sa kanya. Naku Nadine, pasensya ka na. Pero kailangan kong i-cancel ang contract natin due to unforeseen circumstances. Ano? Unforeseen circumstances? At anong circumstances naman yun? Yung producer ng project, nakahanap sila ng ibang model na pasok sa project. Kung gusto mo, pwede pa rin kitang isama sa project. Pero hindi na ikaw ang main model. Nasa background ka na lang. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Labis na nainsulto si Nadine. Gusto mo akong gawing background character? Direk, you're kidding me, right? Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Nadine. Accept it or not. If not, pwede ka nang umalis dahil magiging busy na kami ngayon. Good morning, Direk. Oh, good morning, Cynthia. Ready ka na ba for today? Yes po, Direk. Ready na po ako ngayon. Good. Yes, Nadine. May kailangan ka pa ba? Don't tell me, siyang pumalit sa akin? Yes. Siya si Cynthia. Baguhan lang siya sa commercial modeling. Pero mas pasok ang beauty niya sa project. As you can see, sobrang ganda niya, right? Tumingin si Nadine kay Cynthia at ganon din si Cynthia kay Nadine. Ikaw yung pumalit sa akin sa role ko last project, alright? Huwag kang magkaila dahil alam kong nakita mo ako that day. Yes, nakita nga kita noon. Yun yung commercial nung bag, right? Ikaw ang pumalit sa akin nun. At ngayon, ninanakaw mo na naman mula sa akin ang role ko. Sino ka ba talaga? Ako si Cynthia, bagong model. I'm not sorry kung nakuha ko mula sa'yo yung mga role na dapat sa'yo. Hindi ko naman sila pinilit na ibigay sa akin ang role na yon. But I would say, better luck next time na lang. After all, maganda ka naman at siguradong marami pang opportunities ang naghihintay para sa'yo. Cynthia, isang beses pa na maagawan mo ko ng projects ko. Iisipin ko talagang kinakalaban mo ko. Don't tell me. Konti na lang ang mga projects mo ngayon. Balita ko pala. May attitude ka daw sa sets. Hindi naman kaya imbis na sisihin ako, i-workout mo na lang ang attitude mo para tumagal ka sa industry na to. Maybe, yun talaga ang reason kaya ka nila binibitawan. Anong sabi mo? Who gave you the right para bigyan ako ng advice? I've been working here for 4 years. Ikaw, baguhan ka pa lang. Wala ka pang nararating sa industriya. Kaya huwag mo kong pangangaralan. That's just a friendly advice. We're not friends. Kaya huwag mo kong bigyan ng advice. Tama na nga yan, Nadine. Kung wala kang ibang sasabihin, you can leave now. Galit na galit si Nadine. Sa dinner nila ni Richard, inilabas niya ang lahat ng sama ng loob niya sa mga nangyari sa nakaraang 2 projects niya. Ano? Pinalitan ka nila last minute? I don't think that's justifiable. They should at least tell you about that days before para naman aware ka. Masyado naman yatang nakakabastos kung sasabihin nila yun sa mismong araw ng shooting. Yun na nga ang sinasabi ko. But what can I do? Hindi naman ako ang masusunod. Alam mo kung ano pang mas nakakagalit? Ano? Iisang tao lang ang ipinalit nila sa akin sa parehong project at baguhan pa. Ay,
I don't know. Kung 2 beses ka nang pinalitan. Hindi naman kaya may nakita silang problema sa work ethics mo? Richard, pati ba naman ikaw? Aakusahan ako ng ganyan? It's just something that I want you to contemplate with. Hindi ko naman sinasabing baka ikaw ang may problema. Tanungin mo ang mga katrabaho mo. Hindi naman kasi natin mapapansin ang sarili nating ugali. At ang ibang tao lang ang nakakapansin nun. I know. Walang problema sa work ethics ko. Palagi nga akong nauunang nangungumusta sa mga katrabaho ko. Okay, if wala kang ang problema, maybe let's just move on and just pray for new opportunities. Nagring ang phone ni Nadine na nasa mesa, kaya sinagot niya ito. Hello? Hello, Miss Nadine? We're looking for a host tomorrow for a beauty pageant. Nag-back out kasi yung host. I just want to ask if you're available tomorrow. Yes, Miko. I'm free tomorrow. Okay, sige po. Okay, sige po. I'll email you the detail. Okay, sige. Thank you, Miko. At sa kanila ibinaba ang kanilang linya. What is it? May kumuha sa akin bilang host sa isang beauty pageant bukas. That's good to hear then. Siya nga pala, about kay Cynthia. Tumawag na naman ba sa'yo ulit? At nagsabi ng kung ano-anong akusasyon laban sa akin? No, hindi niya nga sinasagot ang tawag ko eh. Natahimik si Richard nang sabihin yun. Na-realize niyang hindi niya dapat ito sinabi. Tinatawagan mo siya? For what reason? Nagpatuloy ng pagkain si Richard nang hindi sinasagot ang tanong ni Nadine. Bakit hindi mo ko sagutin, Richard? Tinawagan ko siya dahil nga dun sa sinabi niya na ikaw ang dahilan kaya siya umalis. Of course, she gave me the vague information na walang ibang context. Natural, ang una kong gagawin ay tawagan siya pabalik. Para tanungin sa information. That's what I mean. Don't tell me. Naniniwala ka sa kanya? Hindi naman sa naniniwala ako sa kanya. Gusto ko lang, clarification. Mas mabuti na magtanong kaysa magsospetsa. Hindi matahimik si Nadine na tinatawagan pa ni Richard si Cynthia na para bang gusto talagang malaman ni Richard ang katotohanan dahil gusto nitong paniwalaan ang dating asawa. Mahal na mahal ni Nadine si Richard kaya hindi siya papayag na muling magkabalikan ang dalawa. Ikamamatay niya kung iiwanan siya ni Richard. Kinabukasan ay nagtungo na sa event si Nadine. Nagulat siya nang makitang isa sa mga judges doon ay si Cynthia. Kahit saan siya magpunta ay lagi niya itong nakikita. Naging maayos naman ang pag-host niya ng araw na yun. Binayaran din siya kaagad ng organizer. Isang araw, nagkaroon ng audition para sa isang makeup brand. Dumalo roon si Cynthia. Kasama niya ang iba pang mga modelong naroroon at sa hindi niya ikinabigla ay naroon din si Nadine. Nandito ka rin? As you can see, yes. Balita ko, they are looking for one model. Yes, at ako na yung model na hinahanap nila. Napangiti naman si Cynthia na tila ba pinagtatawanan niya si Nadine. I see. Should we go home now? Yes, umuwi ka na. Dahil magsasayang ka lang ng oras dito. Thank you for the concern, but I don't need it. Oh, hold on. Ikaw ba nag-makeup sa sarili mo? If yes, hindi bagay yung makeup mo sa skin mo. Huwag mo sana mamasamain yun, ha? Sinamaan ang tingin ni Nadine si Cynthia. Huwag mo kong pangaralan tungkol sa pagme-makeup. Dahil 5 taon ko na itong ginagawa. I just want to let you know na hindi ko kasalanan kung hindi ka marunong mag-appreciate ng totoong art. 5 taon ka nang nagme-makeup para lang magkaroon ng ganyang makeup? Oh wait, don't get me wrong, Nadine. Hindi ko sinasabing pangit ang makeup mo. What I'm just saying is, hindi bagay sa tone ng skin mo ang makeup mo. You can be the best makeup artist in the world, pero hindi tama ang makeup na ginagamit mo. At anong alam mo sa pagme-makeup? Nag-aral ako ng makeup for 2 years. Ikaw? You studied 2 years and been doing that for 5 years? Sigurado ka ba talaga? Mapanghusgang tiningnan ni Cynthia ang makeup ni Nadine upang asarin ito.
At ikaw, anong background mo sa pagme-makeup? YouTube? Watching YouTube video doesn't make you knowledgeable about makeup. I didn't do my makeup. At aminado naman kung hindi ako magaling sa larangan yon. I just thought na hindi talaga bagay sa'yo ang makeup mo. But it appears to me na hindi ka pala marunong mag-take ng constructive criticism. That's not constructive criticism. It's obvious to me na sinasabi mo lang yan to destroy my confidence. And you know what? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Okay, sure. That's up to you. Lumabas ng kwarto ang isang lalaki at tinawag sina Cynthia at Nadine. Sinabi nitong silang dalawa na ang sabay na mag-o-audition sa loob ng kwarto. Pumasok ang dalawa sa loob ng kwarto na may 3 tao na siyang magja-judge sa kanila. Hello, good afternoon sa inyo. Ako nga pala si Linda, ang isa sa mga judges. And their names are there, Lawrence and Clara. How are you two? Ngumiti si Cynthia. Hello, Miss Linda, Miss Carla, and Mr. Lawrence. I'm Cynthia Mendez. I'm already 30 years old. Bago lang ako sa modeling industry. But although bago pa lang po ako sa industry, I learned a lot from the previous projects that I've just done. Oh really? May I know what they are? In the past 2 months, I've just done a commercial for our coffee and for a lipstick. Hindi pa sila pinapalabas sa TV, but from what I heard, ipapalabas na siya sa TV next month. I also have a billboard for a clothes endorsement. Here's the copy of it. Ipinakita niya sa mga ito ang poster. Wow! You're so pretty here. You said 2 months ka pa lang sa industry, right? Yes po, that's true. You've done so much in the last month. Congratulations for that. Thank you. Oh, by the way, how about you, Miss Nadine? Naglaro ng lalamunan si Nadine at ngumiti. Very confident siya. Hello everyone, I am Nadine Pascual and I've been modeling for almost 5 years. I have a lot of passion for what I'm doing. Kasama sa mga naging endorsement ko ang clothes, bag, high heels, makeup, and a lot more. I believe I deserve this endorsement, lalo pat marami na akong napatunayan in the industry. Oh, yeah, I know you. Kaya pala pamilyar ka. Nasa TV ka rin, right? That's true, sir. Oh, you're actually pretty too. Sobrang hirap mamili. Both of you looks very promising at bagay na bagay for this project. Unfortunately, isa lang ang hinahanap naming main model. But if isa sa inyo ang mapili as a main model, pwede naming kunin ang isa sa inyo bilang background model. Miss, can you make a side view? Nag-side view nga sina Nadine at Cynthia sa kaliwa at kanan. We're looking at your pictures that you gave to us. At masasabi namin kayong dalawa ang pinaka nag-stand out for now. We will text you for the result of this audition. You can go home. At parehas nang lumabas ng kwarto sina Cynthia at Nadine. Parehas silang pumasok muna sa restroom at nag-apply ng kanilang makeup sa lababo habang nakaharap sila sa salamin. Been in industry for 5 years, kaya for sure, ako na ang tatanggapin nilang maging main model. Ikaw, papayag ka bang maging background model lang? You should be grateful in that case. Since baguhan ka pa lang naman, that won't hurt your pride as newbie model. I think meron kang dapat na i-consider. They clearly said we're one of the top contenders for the major role. Meaning, hindi sila bumabase sa tagal mo sa industry. Aanhin mo ang matagal sa industry if hindi yun ang fit sa role. Remember na lipstick ang endorsement na ina-applyan natin. Just look at my lips and look at yours. Ikaw nang bahalang humusga kung kaninong lips ang bagay sa endorsement na to. Ngumiti ng confident si Nadine. No worries, alam kong sa akin ang mas maganda. By the way, wala ni isa sa kanilang nagreklamo about my makeup. Looks like they appreciate it. They appreciate my makeup after all. I actually find na napansin nila yon, pero hindi na sila nagreklamo. Maybe, tap na lang po ako. I actually find na napansin nila yon, pero hindi na sila nagreklamo. Maybe they don't want to talk about something relevant about the interview. Bakit naman nila i-bring up ang makeup mo in the middle of the interview, right? Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan, Cynthia.
By the way, ano tong naririnig ko na nangaagaw ka raw ng asawa? Natikil sa pagme-makeup si Nadine at napatingin sa refleksyon ni Cynthia sa salamin at pagkatapos ay sa kanya ibinaling ang tingin sa mismong Cynthia na nasa kanan niya. Anong sabi mo? I was also shocked when I first heard that. Only evil and terrible people ruin someone else's family. But I guess, hindi naman siguro totoo yun, right? Wala akong naririnig na ganyang chismis. Sa'yo ko lang yan narinig. Masama ang tingin ni Nadine kay Cynthia. Of course, hindi mo yun maririnig sa mga tao. Ikaw ang pinag-uusapan eh. Natural, pag-uusapan nila kapag nakatilikod ka. Kung ganon, kanino mo narinig yan? Sabihin mo at ako mismo ang bubusal sa bibig ng chismosang yan. Ay, katakot ka naman na din. Paano ko sasabihin sa'yo kung ganyan pala ang gagawin mo sa kanya? Sabihin mo na para matigil na siya sa pagkakalat niya ng mga chismis. Ibinalik ni Cynthia ang kanyang makeup at lipstick sa kanyang handbag. Actually, narinig ko lang yun habang nasa cubicle ako. May dalawang babaeng nag-uusap sa sink at that time. At yun nga, ikaw ang pinag-uusapan nila. It just so happened na nandun ako kaya narinig ko. Kaya sad to say, pero hindi ko talaga sila kilala. Pero kung hindi naman totoo yung chismis na yun, bakit para masyado kang affected? At ano naman ang gusto mong iparating sa tono ng pananalita mong yan? Nothing. At saka umalis ng restroom si Cynthia. Naiwan si Nadine sa sink habang iniisip kung saan ang galing ang chismis na yun. Galit na galit siya. Ayaw niyang mabahira ng anumang bad rumor ang kanyang pangalan dahil makakaapekto yon sa image niya. Dumalo sa isang birthday party ng isang sikat na model si Nadine. Close siya sa model na yun dahil sabay silang nag-aral sa isang modeling workshop. Marami ring mga model ang nasa event na kasabayan nila at that time. At meron din namang mga nakatrabaho nila sa iba't ibang magkakahiwalay na projects noon. Habang umiinom ng juice si Nadine sa isang tabi, nakita niyang 3 models mula sa hindi kalayuan na nag-uusap at umahapyaw na tumitingin sa kanya. Pagkatapos ay tumatawa ang mga ito. Sobrang nainsulto si Nadine dahil sa gesture na ito ng 3 babae. At the same time ay napapaisip siya kung bakit siya pinagtatawanan ng mga ito. Tiningnan niya pa ang mukha niya sa salamin ng kanyang foundation at wala namang kahit na anong dumi sa mukha niya na maaaring magpamukha sa kanyang katawa-tawa. Gusto niyang kumprontahin ang 3 babae, ngunit ayaw naman niyang gumawa ng eksena sa birthday party ng kaibigan. Maya-maya pa'y nakita niya si Cynthia na lumapit sa 3 babaeng nagpupulungan. Labis niya itong ikinabigla dahil hindi niya alam na invited pala ito sa naturang selebrasyon. Lalo siyang nainis dahil kahit saan siya magpunta ay naroon din si Cynthia na tila ba palagi silang pinagtatagpo ng tadhana. Maya-maya pa'y kasama na ni Cynthia na nagtatawanan ng 3 babaeng ito. Sa inis niya, nilapitan niya ang 4. Pinagtatawanan niyo ba ako? Oh, ikaw pala Nadine. Kanina ka pa ba rito? Pinag-uusapan niya ako at pinagtatawanan. Yet you're asking me if kanina pa ako rito. Anong pinagchichismisan niyo tungkol sa akin? Ano ka ba? Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin. Unless ikaw yung babaeng na naboy ng asido sa mukha ng isang babae para nakawin ang asawa niya. Ikaw ba yun? Nanindig ang mga balahibo ni Nadine sa sobrang gulat. Nanlaki rin ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na may mga taong nakakaalam nito. Siya at si Cynthia lamang ang nakakaalam nito dahil ginawa niya ito ng sobrang patago. Kung alam ito ng mga tao, ang ibig sabihin ay si Cynthia mismo ang nagsabi nito at alam niyang hindi yun malabong gawin ni Cynthia. Lumunok siya ng laway upang pakalmahin ang kanyang sarili. That's not true. Bakit ka naman gagawin yun? Ngunit ramdam ng 3 babae na nagsisinungaling siya. Ramdam nilang kaba at tensyon sa boses at bagong mukha ni Nadine. Ramdam nilang kaba at ang tensyon sa boses at buong mukha ni Nadine. Lalong nagbulungan ng 3 na parabang inihahayag nila ang pagkumpirma nila sa kumakalat na chismis. Balita ko nga rin, kapangalan ko raw ang first wife ng asawa mo.
Cynthia rin daw ang pangalan niya and she's currently missing. Wala raw nakakaalam sa kinaroroonan niya kahit na mismong family niya. Although nakakausap naman daw nila sa phone. But what if hindi pala talaga siya ang kausap nila? What if nagpapanggap lang siya na si Cynthia? What if patay na talaga ang totoong Cynthia? Buhay na buhay si Cynthia. In fact, nakakausap pa siya ng asawa ko. Pinirmahan pa nga niyang divorce paper. Si Cynthia ang nagloko at naghanap ng ibang lalaki. Kaya niya iniwan ang asawa niya. At may karapatan si Richard na maghanap ng ibang mamahalin. Ganun ba? That's good to hear then. Kasi kung totoo yun, I can't imagine kung anong mangyayari sa karir mo kapag nalaman ng lahat na nagawa mo palang ganong klaseng krimen. Ikaw ang nagpapakalat ng chismis na yun. Tama ba? Ano ka ba? Hindi ako ganong klaseng tao. At saka, ano naman ang alam ko sa life mo? Wala nga ako masyadong alam sa'yo maliban sa mga public information mo. Bakit hindi mo nalang aminin na ikaw ang nagpapakalat nun? Siguro gusto mo akong sirain para makuha mong role doon sa project na inaplayan natin. Hindi mo yun makukuha sa akin kahit na ano pang gawin mo. Nagpanggap si Cynthia na nagulat. OMG! Hindi pa ba sila nagte-text sa'yo? What do you mean? Nakuha ko na ang role, ano ka ba? Nag-text na sila sa akin, saying na nakuha ko na ang main role sa endorsement. Actually, noong isang araw pa yon. Kung ganon, hindi pala nila ini-inform ang mga rejected applicants. That's rude. I feel sorry for you. Umasa ka lang para sa wala. Ay, teka. Di ba sinabi nung isa sa mga judges doon na pwede nilang kunin ang isa sa atin bilang background model? Malay mo, mag-text din sila sa'yo. Gulat man ay kinumbinsin ni Nadine ang sarili na nagsisinungaling lamang sa Cynthia. Ito ay dahil ayaw niya itong paniwalaan. Huwag kang magpatawa. There's no way na tatanggapin ka nila instead of me. They have to be dumped to do that. Kinuha ni Cynthia ang kanyang phone mula sa kanyang handbag at ipinakita kay Nadine ang text message. Binasa nga ito ni Nadine at laking gulat niya sa nakumpirma. Gulat na lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Litong-lito siya at naguguluhan. Halos mamatay siya sa kakaisip sa papaanong mas pinili si Cynthia na baguhan kesa sa kanya. Hindi pwede. Siguradong nagkamali lang sila ng text. Baka akala nila ikaw ako. Nagsitawanan ng tatlong babae dahil sa pagiging in denial ni Nadine. Nainsulto naman si Nadine kaya sinamaan niya ng tingin ang tatlo. Nadine, sumuko ka na lang. Nakuha ko na ang role. Mag-move on ka na. Tulad nga lang ng lagi mong pinagmamalaki. May napatunayan ka na sa industry, kaya siguradong marami ka pang matatanggap na opportunities dyan. Sa sobrang shock ni Nadine ay hindi na siya nakakontra pa. Sa halip, lumabas siya mula sa maingay na venue at bumaba sa parking lot ng building. Tinawagan niya ang isa sa mga judges. Wala pang isang minuto ay sinagot na siya nito. Hello, Sir Lawrence? Who's this? I am Nadine. Isa ako sa mga in-interview para dun sa bagong project. Kasabay ko sa interview ang isang model na Cynthia ang pangalan. And I found out na siya nang napili ninyong main endorser. Oh, tungkol ba ron? Yeah, that's true. Matagal namin pinag-isipan ng tungkol doon. In fact, we are supposed to accept you as the main role. Kung ganon, ano pang nangyari? Bakit po nagbago ang isip niyo? Well, siguro naman aware ka sa mga hindi magandang chismis na kumakalat ngayon patungkol sa'yo. Alam mo naman na importante ang image sa endorser. We don't want to be boycott. Ano hong chismis yun, sir? Hindi ka pa ba aware? Chismis yon tungkol sa sinabuyan mo raw ng asido ang mukha ng dating asawa ng asawa mo ngayon para maghiwalay sila. Mas nagulat pa si Nadine nang malamang sobrang kalat na pala ang tungkol doon. Ang akala niya ay simpleng chismis lamang ito, ngunit hindi siya makapaniwalang umabot na pala ito sa mga hurado. Pero sir, wala naman pong katotohanan yun. I didn't do that. It's not about ginawa mo yun or not. It's about your image. Kahit walang ebidensya, people will still believe that. We also decided not to accept you
even for background rules. I regret to inform you that. No, you can't do this to me. Lahat na ng projects ko inagaw ng Cynthia na yon. Listen to me. May mga projects ako na inagaw ni Cynthia. At pati ito, inagaw niya na rin. Sigurado ako, siya ang nagpapakalat ng chismis na yon para maagaw niya sa akin ang role. Oh, I see. Ganito na lang. Pag-usapan yung dalawaan tungkol dito. Kapag may nakuha kang ebidensya na siya ang nagpakalat ng chismis, we will not proceed taking her as the lead role. But that doesn't mean na ikaw ang ipapalit namin. We will look for someone else. At ibinaba ni Lawrence ang phone nito. Hello? Hello? Naputol na ang linya. Munti ka nang maibato ni Nadine ang kanyang phone sa semento. Ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Ipinadyak niya ang kanyang mga paa sa sahig dahil sa inis. Ninakawan na naman ako ni Cynthia ng role. There's no way. I'm sure. Sure akong siyang may pakana ng lahat ng ito. Pero paano ko mapapatunayan na siyang nagpapakalat nun kung hindi ko naman makuha ang role? Pwes, hindi ako papayag na makuha niya yon para parehas kaming maging telunan. Umuwi siyang mainit ang ulo ng gabing yun. Samantala, isang umaga ay kumakain ng almusal sina Cynthia at Pamela. Kumusta naman ang paghihiganti mo sa kanya? So far, it's good. Unti-unti kong inaagos sa kanya ang mga potential projects. Alam kong ang modeling at endorsing ang passion niya, kaya yun muna ang una kong ipagkakait sa kanya. Pagkatapos, aaminin ko na kay Richard ang tungkol sa akin. I know, he will still accept me dahil alam kong mahal pa rin niya ako. And how about dun sa isa mong plano? Anong plano? Yung, alam mo na. At saka ito napagtantoon ni Cynthia. Kumintilang lungkot sa kanyang mukha. Iyon ba? Why? Nakukonsensya ka ba? Alam kong sobrang sakit ng ginawa niyang yun sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makatulog sa gabi dahil parang nararamdaman ko pa rin ang unti-unting pagkatunaw ng mukha ko. Though galit ako sa kanya at gusto ko maramdaman din niya ang ginawa niya sa akin. Parang may something na nagtutulak sa akin para hindi ituloy yun. Maybe, ang konsensya mo, it's because hindi ka naman masamang tao na kagaya niya. Cynthia, I still highly recommend na wag mo yung gagawin sa kanya. Baka makulong ka pa. Yun na lang ang isipin mo. I think what matters the most is maging kayo ulit ni Richard at maipakulong ang babaeng yun. Natahimik na lamang si Cynthia. Hindi pa rin niya alam kung anong magiging huling desisyon niya. Sana nga magkaroon ako ng lakas ng loob na labanan ng galit ko sa kanya. Sa ngayon, ang agawan siya ng mga proyekto ang nagpapasaya sa akin. Kailan ka magpapakilala kay Richard bilang ang dating asawa niya? Hindi ko pa alam. Sa ngayon kasi, gusto ko munang paglaruan si Nadine. Kapag nagsawa na akong paglaruan siya, tsaka siguro ako uuwi sa bahay at magpapakilala kay Richard. Tingin mo kaya, tatanggapin ka pa rin niya kahit iba na ang itsura mo? Kapag hindi niya ako tinanggap, ang ibig sabihin, hindi niya ako mahal bilang ako. Pero I doubt naman na ipagtatabuyan niya ako. Lalo na kapag nalaman niya kung anong ginawa sa akin ng Nadine na yun. How about you? Mahal mo pa rin ba siya? Mahal ko pa rin si Richard. Alam mo, hanga rin ako sa'yo. Dahil kahit mahal mo siya, ay kaya mong tiisin na mayroon siyang ibang babaeng kinakasamang matulog sa gabi. Kung ako siguro yun, hindi ko yun kakayanin. Sobrang sakit nun na. Sobrang sakit talaga. Lalo na nung una. Pero mas nangingibabaw sa akin ang galit ko kay Nadine. Mas nangingibabaw ang hiya at takot ko nang makita ko ni Richard sa ganung itsura. Ayokong pandirian niya ako. Grabing abala talagang ginawa sa'yo ng babaeng yun. Ay, mas malala pa siya sa mga babaeng nangaagaw ng asawa. Dahil siya, dinodoble niya ang mga pasakit niya sa'yo. Sana, inagaw na lang niya ng payapa sa Richard. Hindi yung sisirain pa niyang mukha mo. May espesyal na kalalagyan sa impyerno. Ang babaeng yun.
Isang araw ay nakita ni Nadine ang mga billboard ni Cynthia sa EDSA. May billboard dito sa Ortigas, sa Pasay, sa Anonas at sa Show Boulevard. Lahat na yata ng station ng MRT ay may mukha si Cynthia, bagay na ikinainggit at galit niya. Habang siya'y nakatenga at walang project, si Cynthia naman ay nagpapakasasa sa maraming project na ibinigay rito ng Panginoon. Marami siyang inaplayan ng mga endorsement, pero wala ni isa sa mga yun ang tumanggap sa kanya, gawa ng umiikot na bad rumor tungkol sa kanya. Isang araw, nakatanggap siya ng phone call mula sa isang company kung saan siya ay isang endorser. Sinagot niya ito. Hello? Hello? Good morning? Is this Miss Nadine? Yes, ma'am. Ako po ito. Bakit po kayo napatawag? We just concluded our meeting a while ago at napagpasyahan na naming i-cancel ang contract namin sa'yo. Ho? Pero bakit? It's all about the bad rumor that is circling around. Ayaw naming masira ang pangalan ng kumpanya dahil sa aming models. Pero hindi ito pwede. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Labag ito sa batas. Hindi ito labag sa batas. Kung binasa mo ang kontrata na pinirmahan mo noon, nakasado na kapag nabahira ng masama ang pangalan mo, ay may karapatan ng company na i-cancel ang kontrata. Mabahira ng masama? Dahil lang sa mga peking chismis na yon? You're a big company. Pati ba naman yung mga low class na rumors na yon? Bibigyan nyo ng space sa company ninyo? Nadine, making a tantrum like this, like a 7-year-old brat kid won't help. So kung ako sa'yo, tatanggapin ko na lang ito ng payapa at magmumove on sa buhay. At the end of the day, yun lang naman talaga ang magagawa mo, right? Besides, hindi lang naman ang bad rumors na yon ang kinonsider ng company to cancel your contract. Kasama na ron ng professionalism. A lot of people are complaining about your bad attitude. Nadine, in this industry, hindi ka magtatagal kung aakto kang primadonna. Primadonna? Kailan ako umakto ng ganon? Listen, I can improve myself if you want. Give me a second chance. At saka, dapat tinutulungan niyo akong patiin ang bad rumors na yon. Hindi yung kinakatungan niyo pa. By the way, aside from that, we also decided to remove all the billboards you have. Pati ang mga pictures mo sa websites and social media. We decided to remove all of them. We will pretend we never know you. At saka ibinaba ng babae ang kanyang linya. Hello? Hello? Pinatayan na talaga siya nito. Sinubukan niya pa itong tawagan, ngunit hindi niya na ito makontak. Blinak na siya nito. Pati ba naman yung mga current projects ko? Inayawan na rin ako. Bakit pa nangyayari to? Ano bang ginawa kong masama? Pumasok sa isipan niya si Cynthia. Malakas ang kutob nitong itong nagpapakalat ng mga chismis. Kaya naman hiningi niyang number ni Cynthia mula sa isang modelong nakatrabaho niya noon na nakatrabaho na rin ni Cynthia. Tinawagan niya si Cynthia at inayang makipag-usap dito sa isang restaurant. Bakit naman ako papayag na makipagkita sa'yo in the middle of the night? Huwag mong inuubos ang pasensya ko, Cynthia. Makipagkita ka sa akin or else I will do my best to find wherever you live. Hindi mo ako kailangan takutin, Nadine. At sino ka para pwede akong isama ng hating gabi? Am I your slave? Let's do it the other way around. Mag-usap tayo bukas ng 10 a.m. Ite-text ko sa'yo ang address. Sa ngayon, matutulog na ako. Marami pa kasi akong projects na gagawin bukas. Thank you. At ibinaba na ni Cynthia ang kanyang linya. Galit na galit naman si Nadine dahil sa pagtanggi ni Cynthia na makipagkita sa kanya ngayong gabing ito. Kinabukasan ay nakipagkita nga si Cynthia kay Nadine 10:00 ng umaga ang pinag-usapan nila, pero dumating siya roon ng 10:30. Sinadya niya ito upang inipin si Nadine. Nang dumating siya, kitang-kita niya ang inis sa mukha ni Nadine. Halata ang pagkabagot sa mukha nito. I'm so sorry, na-late ako ha? Sorry, stop lying. Sinadya mong magpa-late para galitin ako. Ano ka ba? Bakit ba ganyan ka mag-isip? Bakit ko naman yun gagawin? It's okay. Mag-deny ka lang hanggat gusto mo. I won't believe you anyway. Gusto kong aminin mo sa akin
na ikaw ang nagpapakalat ng chismis laban sa akin. Paano mo nalaman yun? Sobrang nagdilim ang paningin ni Nadine sa kanyang narinig. Gusto niyang sabunutan si Cynthia, ngunit hindi niya magawa dahil maraming tao sa paligid. Napatingin si Nadine sa baso ng tubig na nasa mesa. Napansin naman ni Cynthia ang balak gawin ni Nadine sa baso ng tubig na yun. Ibinuhos ni Nadine ang laman nito sa mukha niya. Kaya kinuha agad ni Cynthia ang baso ng tubig at saka gumalaw rin si Nadine upang kunin ang baso. Ngunit naunahan ni Cynthia si Nadine. Ibinuhos ni Cynthia ang baso ng tubig sa mukha ni Nadine. Nagpunas siya ng mukha gamit ang kamay at pagkatapos ay gamit ang kanyang panyo. Bruha ka! Bakit mo ginawa yun? Dahilan upang mapatingin sa kanilang ilang customer at empleyado ng restaurant. Inunahan lang kita. Yun din naman ang gagawin mo, di ba? Walang hiya ka talagang babae ka. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Anong ginawa mo sa akin? Tumaas ang mga mata ni Cynthia. Nagdilim ang kanyang paningin. Tumayo si Cynthia at nilapitan si Nadine. Sa bawat hakbang ni Cynthia papalapit kay Nadine ay siyang pag-atras naman ni Nadine. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Nadine kay Cynthia dahil sa mapalasik na tingin ni Cynthia sa kanya. Anong ginagawa mo? Anong ginawa mo sa akin? Tinatanong mo ba kung anong ginawa mo sa akin para gawin ko to sa'yo? Lumayo ka! Kung hindi tatawag ako ng gwardya! Hindi mo na ba ako naaalala na din? Ako lang naman ang babaeng binuhusan mo ng asido sa mukha. Mahigit 2 taon na ang nakalilipas. Nanlaki ang mga mata ni Nadine sa kanyang narinig. Hindi siya nakapagsalita. Nanlambot ang kanyang buong katawan, lalo ng kanyang mga tuhod. Nanginig din ang kanyang mga labi. Ano? Wala ka bang ibang gustong sabihin sa akin? Stop lying! Wala akong binuhusan ng asido sa mukha! Talaga ba? Kitang-kita ko yung pagmumukha mong yan, Nadine. Huwag ka na mag-deny. Dahil hindi naman yun makakatulong sa'yo. Matagal kong kinikimkim ang galit ko sa'yo. Gustong gusto na kitang patayin. Pero hindi ako kagaya mo na isang mamamatay tao. Lumayo ka nga! Huwag mo akong pagbintangan! I will tell Richard everything, Nadine. Siguradong sa oras na malaman niyang ginawa mong yun sa akin, tignan na lang natin kung hindi ka niya papatayin sa galit. No! Stop lying! Huwag kang gumawa ng istorya sa harapan ni Richard! Yes, I will! At saka umalis ng restaurant si Cynthia at sumakay ng kanyang kotse. Naiwan si Nadine sa restaurant nang napapraning. Nagpaikot-ikot siya at hindi alam ang gagawin. Nanginginig ang buong katawan niya sa masiding takot. Kapag nalaman ni Richard ang sekreto niya, ay katapusan niya na. Kaya naman dali-daling nagtungo si Nadine sa bahay nila ni Richard. Walang pasok ngayon sa trabaho si Richard. Pagpasok niya sa kwarto nilang mag-asawa, ay hingal na hingal si Nadine. Nabigla naman si Richard dahil sa biglaang pagbukas ni Nadine ng pinto. Si Richard ay nakahiga lamang sa kama habang nagbabasa ng isang libro. Oh, Nadine. Bakit? Wala bang tumawag sa iyo? Walang tumawag sa akin. Bakit ba? Bakit parang may humahabol sa'yo? Sinuri ni Nadine kung may nalaman na ba si Richard at sa tingin niya ay wala pang nalalaman si Richard. Pero natatakot pa rin siya dahil anumang sandali mula ngayon ay maaari itong tawagan ni Cynthia at sabihin dito ang katotohanan. Buong araw niyang hindi iniwan si Richard. Nang magabi na, patulog na silang dalawang mag-asawa. Kahit na papano ay nakahinga ng maluwag si Nadine dahil hindi naman gumawa ng kalokohan si Cynthia ng araw na yun. Nakatulog na si Richard, ngunit si Nadine ay gising pa ang kanyang diwa. Nagring ang kanyang phone na nakapatong sa bedside table, kaya sinagot niya ito. Hello? Hello, Nadine. Kumusta ka? Natakot si Nadine, hindi siya sumagot. Oh, bakit hindi ka makapagsalita? Pinagpapawisan ka na ba ng malamig sa likod ngayon? Bakit ka napatawag? Magkita tayo ngayon. Ano? Ngayong oras ng gabi? Oo, may problema ka ba ron? Sabihin mo lang para matawagan ko na si Richard at masabi ko na sa kanya ang katotohanan. Oo na.
Pupunta na ako. Sure, ite-text ko sa iyo ang address. At ibinaba na nila ang kanilang phone. Napasabunot na lamang ng buhok si Nadine. Feeling niya ay binablackmail siya ni Cynthia. Samantala, may naisip siyang isang bagay. Nagtungo siya sa kusina at kumuha ng asido. Balak niyang gawin kay Cynthia ang dati niyang ginawa noon. Nagbihis na siya at inilagay niya sa shoulder bag niya ang asido. Saka siya umalis ng bahay. Bumangon naman si Richard at narinig niya ang usapan ni Nadine kanina. Napaisip siya kung sino ang katawagan ni Nadine. Ngunit ang suspetsya niya ay baka nangangaliwa ang asawa. Kaya naman sinundan niya si Nadine. Sumakay siya ng kanyang motorsiklo at sinundan si Nadine na sumakay ng taxi. Nakipagkita si Nadine kay Cynthia sa isang madilim na parke. Madilim ang bahaging yun dahil sira ang poste ng ilaw na nakapwesto roon. Si Richard ay nagtago sa likod ng isang puno at inalam kung sino ang kausap ni Nadine. Nakahinga siya ng maluwag nang malamang hindi pala lalaki ang katagpo ni Nadine. Gayunman ay hindi kaagad siya umuwi dahil gusto niyang malaman kung anong mangyayari sa pagitan ni Nadine at nang hindi pamilyar sa kanyang babae. Aniya, hindi normal na makipagkita ang isang tao sa ganitong oras ng gabi. Ano gusto mong sabihin? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gusto kong aminin mo kay Richard ang buong katotohanan. Gusto kong sabihin mo sa kanya na sinabuyan mo ako ng asido 2 years ago. Dahilan para masira ang mukha ko na dahilan ng paglayo ko sa kanya. Ano? Ano bang sinasabi mo? Wala akong kailangang aminin sa kanya dahil wala akong ginawang masama. Hindi ko yung ginawa kay Cynthia. Talagang itatanggi mo pa rin ha? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Pwede mong aminin sa akin ang katotohanan. Magkano ang gusto mo para tantanan mo na kami ni Richard? Magkano ang gusto ko? Gusto kong hiwalayan mo si Richard at aminin sa kanyang lahat. Tapos ay magpunta ka sa police station at sabihin mong totoo. At bakit ko yung gagawin? Bakit? May ebidensya ka ba na ginawa ko yun sa'yo? Samantala, litong-lito at naguguluhan si Richard sa likod ng puno na palihim pa ring nakikinig. Ipinasok ni Nadine ang kanyang kamay sa shoulder bag niya at palihim niyang pinuksan ang asido roon. Napansin iyon ni Cynthia kaya kinutuban siya. Walang ano-ano, inilabas ni Nadine ang asido sa kanyang shoulder bag at isinaboy ito kay Cynthia. Ngunit hindi tinamaan si Cynthia dahil nakatunog ito kaagad kung kaya't umatras ito. Nagulat at nadismaya si Cynthia dahil imbes na humingi ng tawad si Nadine sa kanya ay ginawa na naman ito ang ginawa nito noon sa kanya. Mamatay ka na, Cynthia! Masaya na kami ni Richard kaya huwag mo na kaming guluhin! Nadine, binalak mo na naman bang buhusan ng asido ang mukha ko? Oo! Binala ko nga at hindi ako nagsisisi na ginawa ko yon. Ngayon at noon, dahil kung hindi ko yung ginawa, hindi mapapasakin si Richard. Hindi ka ba nahihiya, Nadine? Imbis na humingi ka sa akin ng tawad, binalak mo na naman tong gawin sa akin? Siguro kung humingi ka ng tawad sa akin, baka napatawad pa kita. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo. Ang kailangan ko, mamatay ka! Binalak ulit ni Nadine na itapon ang laman ng bote ng asido sa mukha ni Cynthia. Ngunit nagulat siya nang may humawak sa kamay niya mula sa likod niya. Dahil sa puwersa, tumalsik ang ilang asido sa mata niya. Dahilan upang mapasigaw siya sa hapde. Ramdam niya ang pagkasunog ng kanyang mga mata. Nabitawan din niya ang bote ng asido. Dahilan upang mabuhos sa lupa ang laman nun. Hindi alam ni Nadine ang kanyang gagawin. Ang tanging nagawa na lamang niya ay sumikaw ng sumikaw dahil sa matinding init sa kanyang mga mata. Si Cynthia naman ay nabigla sa lalaking tumulong sa kanya. Walang iba kung hindi si Richard. Ikaw ba talaga yan, Cynthia? Tumango si Cynthia nang nahihiya. Kinakabahan siya sa maaaring reaksyon ni Richard matapos makita ang bago niyang mukha. Mas nagulat siya nang yakapin siya ni Richard habang hindi pinapansin si Nadine na sigaw ng sigaw. Sorry, Cynthia. Pero, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Richard, masaya ako makita ka muli. Pero,
Dalhin muna natin siya sa ospital. Hayaan mo siya. Kung totoong siya ang dahilan, kaya ka nagkaganyan. Bagay lang sa kanya yan. Alam ko ang pakiramdam na nasa sitwasyon niya. Sobrang hapdi at sobrang sakit. Aminado akong ginusto ko noon na buhusan din siya ng asido. Pero hindi ko pala kaya. Saka na muna tayo mag-usap. Dalhin muna natin siya sa ospital. Maya-maya pa'y bumagsak sa lupa si Nadine at nawala ng malay. Dali-dali nga nila itong dinala sa ospital at ginamot naman ito ng doktor. Sinabi ng doktor na permanente nang mawawala ng paningin si Nadine. Sa tindi ng pinsala ay hindi na kaya pang gamutin ang kanyang mga mata. Tuluyan na ring nagsara ang talukap ng kanyang mga mata. Samantala, ipinaliwanag naman ni Cynthia ang lahat na nangyari kay Richard. Dahilan upang malinawan si Richard. Nagalit pa si Richard dahil hindi kaagad nagsumbong si Cynthia sa kanya. Ani ni Richard ay wala siyang pakialam kahit lumapit pa sa kanya si Cynthia nang may sunugang mukha. Ang mahalaga ay makasama niya ito. Sabi pa ni Richard ay kung umuwi lang sana si Cynthia noon ay hindi nito nakilala si Nadine at hindi sana ito naghanap ng iba. Laking pagsisisi naman ni Nadine na hindi niya yon ginawa. Aminado siyang may kasalanan din siya sa nangyari. Sadyang pinangunahan lang siya ng takot. Gayunpaman, kung ano man ang nangyari sa nakaraan ay kinalimutan na nila yon. Samantala ay hindi na kinasuhan ni Cynthia si Nadine sapagkat nahabag siya dito. Hindi na nga kasi makakita si Nadine dulot ng asidong sumapoy sa mukha nito. Ani ni Cynthia, yun na ang kaparusahan kay Nadine dahil sa ginawa nito sa mukha niya. Isang araw, hindi nila alam ang gagawin nila kaya kumonsulta sila sa isang abogado. Richard, Cynthia, naiintindihan ko ang sitwasyon ninyo. Masaya akong buhay si Cynthia at magkasama kayo ulit. Pero kailangan nating linisin ang gulo sa inyong mga papeles. Attorney, pakilinaw nga po. Ang sabi sa amin kailangan ko raw mag-divorce kay Nadine at magpakasal ulit kay Cynthia. Pero paano mangyayari yun? Ikasal kami ni Cynthia at buhay siya. Hindi ba't peke at walang bisa ang kasal namin ni Nadine? Tama ka, Richard. At doon, nagkakaroon ng kalituhan ang mga tao. Ang kasal ninyo ni Nadine ay void mula pa sa simula o void ab initio. Sa ilalim ng Article 35.4 ng Family Code, dahil kasal kayo ni Cynthia, ang kasal mo kay Nadine ay isang krimen ng bigamy. Hindi yun naging valid kahit isang segundo. Kung wala naman po palang bisa ang kasal nila, bakit kailangan pa natin pumunta sa korte? Hindi po ba pwedeng baliwalain na lang po natin si Nadine? Hindi yun maaari, Cynthia. Dahil nagpaloko si Richard sa mga pekeng papeles ni Nadine, ang kasal nila ay nakarehistro pa ngayon sa PSA. At yung kasal ninyo ni Richard, sadly, you failed it to submit to PSA after nyong ikasal. Kaya naunahan ka ni Nadine. Sa mata ng mga kompyuter ng gobyerno, lumalabas na asawa niya si Nadine. Hindi na pwedeng basta sunugin lang ang papel na yon. Kailangan natin mag-file ng Petition of Declaration of Absolute Nullity of Marriage. I'm sorry, Cynthia. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung naisubmit ko lang ang marriage natin sa PSA noon. It's okay, Richard. Ayoko ng problemahin ang nakaraan. Let's get married again, Cynthia. Gusto kong magpakasal ulit sa'yo. Gusto kong malaman ng lahat. Gusto kong malaman ng lahat na nagkabalikan tayo at pangluloko lang ang lahat ng ginawa sa akin ni Nadine. Matapos ang kanilang konsultasyon kay Attorney Valdez, hinarap ni na Richard at Cynthia ang hamon ng batas ng magkahawak kamay. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Kinakailangan nilang maghanap ng mga lumang ebidensya ng kanilang unang kasal, mga lumang litrato, affidavits mula sa mga ninong at ninang at sertipikasyon mula sa simbahan kung saan sila unang ikinasal. Ang mga dokumentong ito ay naging patunay na buhay ang kanilang sumpaan bago pa man pumasok si Nadine sa eksena. Sa tulong ng kanilang abogado,
Formal nilang inihain ang Petition of Declaration of Absolute Nullity of Marriage laban kay Nadine. Dahil sa tindi ng mga ebidensya ng panloloko at malinaw na paglabag sa batas ng bigamy, mabilis na umusad ang kaso sa korte. Sa huli, nagbaba ng desisyon ng hukom. Opisyal nang idiniklarang walang bisa at void of initio ang kasal ni na Richard at Nadine. Inutusan din ng korte ng Philippine Statistic Authority na permanenteng burahin ang record ng peking kasal na yun. Nang sa wakas ay malinis ng kanilang mga papeles, tinupad ni Richard ang kanyang pangako. Hindi man legal na kailangan, nagpasya silang magdaos ng isang engrandeng kasalan. Para sa kanila, ito ang opisyal na pagbawi ng kanilang dangal at pagsisimula ng bagong yugto ng kanilang buhay. Sa harap ng kanilang mga pamilya at tapat na kaibigan tulad ni Pamela. Muling nagpalitan ng oo sina Richard at Cynthia. Ang bagong mukha ni Cynthia ay hindi naging paalala ng sakit kung hindi simbolo ng kanyang katatagan at ng tagumpay. Pagkalipas ng 1 taon, biniyayaan sila ng kambal na anak na nagdala ng walang kapantay na liwanag at ng saya sa kanilang tahanan. Sa huli, tuluyan ang natapos ang gabi ng kanilang pagdurusa at sumikat ang umaga ng hustisya at ng wagas na pagmamahal. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng malalim na aral tungkol sa katotohanan, katarungan at kapangyarihan ng pagpapatawad. Ipinapakita rito na ang kasamaan, gaano man ito itago o gamitan ng karahasan, ay kailanman hindi mananaig laban sa katotohanan. Ang batas ng tao at ng Diyos ay may sariling paraan upang ituwid ang mga mali sa tamang panahon. Ngunit ang pinakamahalagang aral ay nagmula kay Cynthia na sa kabila ng tindi ng pinsala at ng galit, pinili niyang huwag maging halimaw na katulad ng kanyang kaaway. Ang tunay na hustisya ay hindi nakakamit sa paghihiganti kung hindi sa pagbawi ng sariling kapayapaan at ng pag-unlad. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.